Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin, di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumatawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ng katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ni Propeta Isaias ay isa sa mga aklat ng mga propeta na siyang pinakamalapit na naglalarawan kay Jesus. Sa matagal na pagninilay ng mga Kristiyano sa aklat ni Propeta Isaias, nakita nila ang 4 na awit o 4 na tula na nagpapahiwatig ng pangyayari sa buhay, misyon, pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Ang tawag natin sa mga awit na ito ay Songs of the Servant of God. Ang mga ito ay tumutukoy sa isang lingkod ng Panginoon. Hindi sinasabi kung sino ang lingkod na ito. Maring ito ay ang propeta mismo, o ang bayan ng Israel, o isa pang propeta na darating. Para sa ating mga Kristiyano, ito'y tumutukoy kay Jesus. Ang sumulat ng mga awit na ito'y nabuhay ng mga 500 taon bago pa dumating si Jesus. Ang apat na awit na ito'y binabasa tuwing Holy Week. Ang unang 3 awit ay mapapakinggan natin ngayong Lunes hanggang Miyerkules, at ang huli na siyang pinakamahaba at pinakatumpak sa Biyernes Santo. Ang unang awit na narinig natin ngayon ay tungkol sa isang lingkod na kinalugdan ng Diyos. Sa kanya ibinuhos ng Diyos ang kanyang espiritu. Ang kanyang misyon ay nagpapahayag at nadalhin ng katarungan sa mga bansa. Ngunit hindi sa paraang maingay o palaaway. Hindi siya sisigaw. Hindi siya magrarally. Mahinahon lang ang boses niya. Hindi niya papatayin ang apoy na aandap-andap o babaliin ang sangang yumuyuko o mahina na. Ginagalang niya ang kalagayan ng lahat. Aabangan ng mga bansa ang mga aral niya. At ang lingkod na ito'y
hinubog ng Diyos at siya ay magiging pagtitipan ng Diyos sa mga bansa upang maging liwanag siya ng mga nasa kadiliman. Bubuksan niya ang mga mata ng mga bulag at papalayain ang mga nasa bilangguan. Kung titingnan natin ang buhay ni Jesus, hindi ba naglalarawan ang awit na ito tungkol sa Kanya at sa Kanyang misyon? Talagang tinupad ni Jesus ang nakasulat dito. Nanawagan siya ng tunay na katarungan, ng kayusan ng relasyon sa Diyos at sa tao, pero sa paraan o sa mensahe pero hindi sa paraan o mensahe ng paghihimagsik o pagkikipaglaban. Tinulungan niya ang mga mahirap at ang mga may sakit. Nilalapitan niya ang mga tao dahil sa kanyang mga aral, hindi lang dahil sa kanyang mga milagro. Ang mga makasalanan ay hindi niya tinataboy, ngunit binibigyan ng pag-asa. So He binds up the broken-hearted. Talagang si Jesus ay kinalulugdang anak ng Diyos. 2 beses sinabi ito sa kanya ng boses mula sa langit. Noong siya ay bininyagan at noong nagbagong anyo siya sa itaas ng bundok. Siya talaga ang tunay na lingkod ng Diyos. Gawin mo kami, O Diyos, na maging lingkod mo. Sana maging kalugod-lugod din kami sa iyo, sa aming pagtupad kay Jesus, sa aming pagtulad kay Jesus, ang original at tunay na lingkod mo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.